Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan na po ang bawat isa na tumayo. Ayan, so sabi dito, intimacy with God, the key to fulfillment and purpose in life. So ito yung susi, no, sa fulfillment para maranasan natin yung kakumpletuhan sa ating buhay and yung purpose natin sa ating buhay. Ano po ay yung pagkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Sabi dito, He wants us to live in a sincere love relationship. At yun nga po ang sinasabi sa Mateo chapter 22, verse 37 to 38. Sinabi ni Jesus sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang una at dakilang utos. Mga kapatid, inaayayahan tayo ng Panginoon na tayo mag-focus sa Kanya sa oras na to. Amen? Sabi ng Diyos, anumang bagabag na ating, anumang alalahanin ay ating isang tabi. At tayo magpakalalim sa Panginoon. Sapagkat kapag tayo ay malalim sa Diyos, hindi na natin alintana, ano pa man yung isipin na yan sa ating buhay. Amen? Papayapain tayo ng banal na Espiritu. Hallelujah! Ang tanging susi ay ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong buhay, ibigin natin ng Diyos. Ito ang command sa bawat isa. Higit siya sa lahat na ating ibigin. Kaya mga kapatid, anumang alalahanin, nangungusap ang Panginoon sa oras na ito. Let us focus and feel the presence of our God this morning. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito. Ang paggising mo pa lang sa bawat isa sa amin ay isang biyaya na, O Lord God. Salamat sa pag-ibig mo dahil ginising mo ang bawat isa sa amin. Tunay nga po na karapat-dapat kang purihin at sambahin. Panginoon, gayon din, hinihingi namin ang kapatawaran anuman aming nasalita, mga bagay na nagawa na hindi naging kaaya-aya sa iyong paningin. Panginoon, patawarin mo kami kung may mga pagkakataon sa buong sanlinggo na dumaan na naging mahina kami, na mas nadaig kami, Panginoon, ng mundong ito. Panginoon, sa umagang ito, hangad po ng puso ng bawat isa ang iyong paglinis, O Lord God. Nais naming maranasan yung fulfillment na nagmumula sa iyo, Diyos. Yung intimate relationship with you, Father God. Hindi namin ito mararanasan kung may barrier sa aming puso. Nais naming maranasan ka. Nais namin, O Diyos. Kaya't inaamin namin na kami makasalanan. Kami ay mahina. Ngunit nang dahil sa iyong pag-ibig, naranasan namin ang kapatawaran. Sa umagang ito, Panginoon, hibuin niyo po ang puso at kaluluwa ng bawat anak mo na naririto, na ang tanging hinahangad ay maranasan ng kapayapaan at kapatawaran na nagmumula sa iyo, Diyos. Panginoon, ikaw lamang ang aming makita sa umagang ito, Panginoon. I-focus mo ang aming mata, ang aming isipan sa iyo, Diyos. Ikaw lamang ang aming marinig, ang mensahe mo na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kapatawaran, nagbibigay ng buhay, O Lord Jesus. Kaya, Panginoon, hangad ko gayon din sa bawat manunood sa kanilang tahanan, Panginoon. Maranasan ang banal na Espiritu na nagpapalalim pa ng aming relasyon sa iyo, O Lord Jesus. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang umagang ito sa pasimula pa lamang, Panginoon, sa pag-aawitan, O Lord God. Ikaw lamang ang maitaas at mapapurihan. Gayon din sa iyong mensahe, aming Diyos Ama. Panginoon, gisingin mo kami
ang iyong tinig ang aming marinig through our pastora, O Lord Jesus. We speak life, O Lord Jesus. We speak purification, O God, Panginoon Diyos. We speak for the Holy Spirit to move and transform us, O Lord Jesus. We thank you. We glorify you in the mighty name of Jesus. Amen. Babasahin lang po akong verse sa Exodus 33:14. Sumagot ang Panginoon, "Ako mismo ang sasama sa inyo at bibigyan kita ng kapahingahan." Ito po yung nung inutusan ni Lord si Moises na humayo. So minsan po dumarating po sa point ng buhay natin na parang feeling natin, lalo na kapag may mga pagsubok, di ba po ba, parang feeling natin, Lord, nandiyan ka ba? So, wag po natin kakalimutan yon. So, para sa akin po, ako, since talagang nakilala ko ang Lord, kahit may mga pagsubok, hindi po talaga maiwasan yung kasama po sa buhay yan. Pero, pagkasama mo ang Lord, nagiging easy po lahat eh. Kumbaga sabi ni Pastora, dumadaan na lang yan na parang hangin na, hayaan nyo na lang po ang Lord. Sabi nga po dito, ang pinakatahimik mong lugar na maaari mong puntahan sa tuwing may problema at pagsubok ka ay ang presensya ng Diyos. Di ba po ba? Sa presensya niya, meron po tayong kapahingahan. So, mapapalad po kayo na nandito po tayong lahat ngayong linggo kasi napakasarap po sumamba sa ating Diyos na buhay. Kasi nung linggo wala ako dito, nakikinig ako ng worship pero iba pa rin pag nandito ka sa tahanan ng Diyos. So, ihanda po natin ang ating mga puso, iwanan po natin ang ating mga alalahanin sa bahay, at patuloy nating papurihan ang ating Diyos na buhay. Napakabuti mo, Diyos. Tunay ngang ikaw ay dakila, Lord. Yes, Lord. Damihin natin ang presensya ng Panginoon. Hindi lang tayo basta aawit. Aawit tayo ng buong puso.
kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil, O Diyos. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, nakila kang totoo.
Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapit na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. 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 Let's continue to worship our Lord. Ihanda po natin ating mga puso at gawin po natin itong isang panalangin. Makipag-usap po tayo sa Panginoon na basagin pa niya tayo. Hallelujah. Bawat patak ng buhay sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin nagtunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin nagtunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin nagtunay. O ang alay ko ay pusong basag,
presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabalik sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Sa iyong yakap ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag naman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat dahil iwan ako dapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Yakap ako'y di nabibitaw. Naman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit iwan ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Nananatili kami sa iyong yakap, O Panginoon. Ano nga bang nakita mo sa akin ay ninais mo? Di ko akalain ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inaki ng kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag naman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko akalain ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, Tawag ang aking pangalan. Akin ang kasalanan ko. kahit
Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat na hindi man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Pag-ibig mo. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat na hindi man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Minsan pawitin natin ito. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, Laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo
sapat. Walang hangganan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Aking kasalanan, tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Salamat, O Diyos. Hallelujah, Panginoon. Tunay nga pong nasa inyo, O Lord, ang kapahingahan ng lahat. Hindi kami magsasawang magpuri, umawit sa iyo, Lord God. Salamat sa pagpawi ng kalungkutan, kapaguran, spiritual, emotional, O Lord God. Palagi kang nagpupuno ng kulang, O Lord. Salamat sa patuloy na pagsama sa amin, O Lord God. Kami man ay nagkukulang, O Lord. Patuloy kang nandiyan. Nawa, Panginoon, ngayong linggo, ang mga salita mo ay tumimo sa aming mga puso at maging kalakasan namin sa buong linggo. Itinataas namin ang gawain ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. Pwede pa flash yung huling-huling yung huling-huli. Sabi po doon, walang hanggan, ngayon, bukas at magpakailanman, aking kasalanan tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Gandun, pinakita mo ang iyong kakayahan. Hallelujah. Thank you, Lord God. You are worthy to be praised, O Lord God. So much, too much, yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Everybody, close your eyes and feel the presence of our God. He is here. He is moving. Oh, yes, O God. You are worthy of our praise, O Lord. Salamat, Panginoon. At patuloy ka na gumaganap sa aming buhay. Sa anumang laki ng aming mga pagkakamali at pagkakasala, patuloy ka na nagiging tapat. Patuloy ka na inaabot mo ang bawat isa sa amin, O Lord God. Salamat sa dakilang pag-ibig mo. At hayaan mo sa oras at pagkakataon na ito na manatili kami na mag-focus sa magagawa mo sa buhay ng bawat isa na naririto at sa bawat nakakapakinig ng salitang ito na nagmumula sa iyo, O Lord God. Lord, Ikaw ang maging guro namin sa oras na ito. Ang karunungan na nagmumula sa iyo ay maranasan ng bawat kapatid na anumang hiwaga o anumang hiwaga ng iyong mga salita, Lord God, ay kayang unawain sapagkat Ikaw ang Diyos na magbibigay ng karunungan sa bawat isa sa amin. Kaya karapat-dapat lamang na Ikaw ang Diyos na tumanggap ng mga papuri at pagsamba dahil kung wala ka, Panginoon, ay wala rin kami, Panginoon. Kaya salamat po sapagkat Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw ang aming kapayapaan, at Ikaw ang Diyos na patuloy na umiibig sa amin. Kaya tinataas ka namin sa oras na ito sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. God is good. And all the time, yes, hallelujah. Malakas na palakpak nga po para sa Panginoon. Naranasan po natin ang presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. Ayan.
Pwede po bang ngitian natin yung ating katabi? Ayan, welcome po kay Sister Carol. Ayan, welcome po. Ayan. Ngitian po natin ang ating mga katabi. Ayan. Sa pagtingin niyo po ba sa inyong katabi, kayo ba ay naging masaya? Hallelujah. Napakasarap po na patuloy na purihin at kilalanin pa ang Diyos sa buhay natin. Kaya sa pagparito po natin, ay lagi natin nasain na maranasan natin ang ating Panginoon. So, sa buhay natin, naniniwala po ba tayo na minsan ay hindi tayo nakokontento? Hello? O kontento ka na? Praise God. No? Minsan, binigyan ka ng Panginoon ng tahanan, ng bahay, at ikaw ay nagalak. Pero dumarating ang panahon na nakikita mo yung tahanan mo at nakikita mo yung bahay ng iba, nagko-compare ka na. Samantalang may iba na nasa labas lang, nananalangin na magkaroon ng tahanan. At meron naman, magkaroon ka ng anak na makulit. Ba't ba ang kulit-kulit mo at maraming magulang na nagnanais kahit isa lang na anak ay magkaroon sila. Walang hinihingi na qualification na dapat ang anak ko na ibibigay mo ay ganito, ganon, ganon, ganito. Basta magkaroon ng anak, Lord, salamat po. Pero tayo na pinayayaan ng mga anak, minsan iniisip pa natin, bakit ang kulit, bakit ang tigas ng ulo ng batang ito? May mga pagpapala na binibigay sa atin na wala ang iba. Tama po, mali. Kaya dapat magkaroon po tayo ng kakontentuhan. Magpasalamat tayo sa Panginoon anuman ang meron tayo. At bilang pagpapasalamat na iyon, magagawa po natin iyon na huwag mag-compare, no? At huwag nasain ang meron ng iba sa pamamagitan po na kung i-welcome natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay natin. So, babalik po tayo last week sa pinag-aralan natin. Part 2 po tayo, My Body, Your Temple. No? You know that your body is the temple of the Holy Spirit, of the Holy Ghost, sa ibang salin po. No? Hindi na sa atin ang katawan ito. Nung tinanggap natin ng Panginoon, sino na po ang nananatili sa katawang ito? Ang Holy Spirit. God created our body. Jesus Christ redeemed our body. But the Holy Spirit dwelled in our body. Tama po? No? Na napakabuti ng Diyos na hindi niya tayo iniwan na basta-basta lang, kundi salamat sa Santong Espiritu na patuloy niya na pinaparanas at pinapakita sa atin. Ulitin po natin yung ating last week, no po, ano po yung opportunities na binibigay ng body na to, no? Yung body na to, may opportunity siya for sin, na magkasala. Pero choice natin yon kung nanaisin natin na magkasala. Nananahan na sa atin ang Santong Espiritu, but we are in the flesh, na lagi magkalaban yan. Yung Holy Spirit, yung Spirit, at saka yung flesh ay magkakontra yan. Kaya bilang ikaw ay pinananahanan ng Holy Spirit, hindi mo hahayaan na magtatagumpay ang flesh. No? Pero nangyayari yung bagay na ito pag lumalayo tayo o malayo tayo o wala tayong relasyon sa Panginoon. Kaya pag yun ay nararanasan mo, gawa ka ng paraan na lumapit pa sa ating Panginoon. Amen po? Amen. So basahin po natin. Then yung isa, yung pangalawa po, yung opportunity for sanctification. No? Ano ba yung opportunity for sanctification o pagpapabanal, no? Yung declaring something holy, no? So ito na yung mas piliin natin na kapag tayo ay nakakagawa
ng tama at tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, tayo po ay lumalakad sa holiness o yung kabanalan na nais ng Panginoon na maranasan natin sapagkat ito po ay isa sa qualification para po tayo ay maranasan natin yung langit na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya kung may problema, may pagsubok, may suliranin, okay lang na dumadaan yan. No? Wag nating ayawan yan. Kasi kapag may pagsubok, ibig sabihin, ikaw ay may paglago sa Panginoon. Tama po ba? No? Yan, kailangan po natin yan. Sa anumang laban ng buhay, no? Mula pa nang ikaw po ay bata pa, no? Ano yung problema ng isang bata? Pagkain. Kailangan laging busog yan. Kasi pag hindi busog, ano nangyayari? Iiyak, no? Anong problema pag nagdalaga, nagbinata na? Problema ba pag nagdalaga at binata na? Ha? Pagkain pa rin. Pagkain pa rin. Dapat kailangan magkaroon na ako ng boyfriend o ng girlfriend. No? Problema ba yon? Hingin mo kay Lord. Ibibigay ng Lord yan. No? At pag lumaki na, nagkapamilya na, ano naman ang problema? Panibagong problema na naman kung paano makikisama doon sa iyong magiging asawa. Kayo ay dalawa na, pareho na. Hindi mo na lang iintindihin yung sarili mo, pati yung asawa mo at magiging mga anak mo. Sa paglaki mo, no, iba't ibang pagsubok, iba't ibang problema, no, pataas ng pataas, palaki ng palaki. Yung problema mo, dati pagkain lang. No? Ngayon, ano na? Mga bills na, pinoproblema mo na. Paano na yung mga pambayad? No? Pagkain pa rin, problema pa rin kung ano ipapakain mo sa pamilya mo. No? Samantalang dati, ikaw lang, sarili mo lang pinoproblema mo. No? Nung ikaw ang nagpamilya, kaya kung gusto mo magpamilya, dapat open yung mind mo. No? Na hindi na lang ikaw. No, kailangan open na yung sarili mo, sa kapartner mo, maging sa anak mo. Hindi pwedeng yung gusto mo pa rin ang masusunod. So, yung opportunities na yun, no? So, declaring something holy, ito po yung naisin natin. At ngayon po, sa part 2 natin, the occupation of the body. So, ano ba? Ano ba dapat pa? No? Basahin natin po uli, no, sabi doon, or do you not know, 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. Pag sinabing you are not your own, hindi mo na pagmamayari ito, sabi po, for we bought with a price, sapagkat tayo po ay binili na. So, glorify God in your body. So, dapat sa katawang ito, ang bawat iaksyon, ang bawat isalita, ay nagiging kaluwalhati o naluluwalhati ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen po? Okay, part 2, the occupation of the body. No? What know you not that your body is a temple of the Holy Spirit? Kiniklaim po ba natin yan? No? As we believers, as we Christian, claim mo na yan that your body is the temple of the Holy Spirit at bilang pinananahanan ka ng Santong Espiritu, daig mo pa ang naka-jackpot. Bakit? Pag nasa sayo po ang banal na Espiritu, may kapayapaan ka, may pag-ibig ka, may kahinahunan ka. No? The fruit of the Spirit is in you. Amen. Nagdudwell na po iyan. Baka magugulat ka sa sarili mo, ay, nagawa ko ang bagay na iyon because of the work of the Holy Spirit. So the resident, no, bilang yung Holy Spirit ay nananahan sa'yo, tignan po natin yung mga believers doon sa Corinthians o sa Corinto, no? Ano po yung kanilang issue? No? Ano po yung issue nila? Ano yung issue ni Paul sa kanila? No? Paalala ni Paul na huwag mong gagamitin sa karumihan ng katawang ito.
Kailangan you are pure. No, yung purity. No? Wag mong hayaan, no, na magkaroon ka ng pagkakasala sa pakikiapid. No? Hindi nais ng Panginoon. So, ina-address ni Paul patungkol sa doctrine na ito. Reminding them that their physical bodies were the temple in which the Holy Ghost resides. No? Paalala lang. Kapatid, kapag may nagkakasala, paalala lang po na ang Santong Espiritu ay nananahan sa iyo. Kinlay mo yan. Siya yung tinanggap mo. No? Nung prayer of acceptance, siya yung tinanggap mo ang ating Panginoon Diyos. So, hindi questionable sa atin yung bagay na yon, kundi yun po ay inasahan natin sapagkat yun yung pangako ng Diyos sa atin po. No? So, this sanctuary, eto ngayon, etong pinagtitipunan natin, no, is not where He resides. Hindi dito. Saan po ang sabi ng Biblia? Sa puso, sa buhay natin, sa katawan natin po. We are the temple. Naniniwala po ba kayo that we are the church? Tayo yun. No? It's not the place, kundi tayo mismo. We are the church. So Lord, gusto ko pumunta sa church kasi gusto ko maranasan ang presensya mo. Kahit nasaan ka, pwede mong maranasan ang presensya ng Diyos. Pero isang tulong po na tayo po ay nagsasama-sama sa lugar na ito para maluwalhati pa po ang ating Panginoon Diyos. Nagkakaroon tayo ng iisang diwa, nagkakaroon ng iisang pagpupuri sa ating Panginoon. But you are the church. Ikaw po mismo. No? This sanctuary is not where He resides. He doesn't dwell here and wait for us to show up on Sunday. No? Kasi hindi na. Tayo na yun eh. Nasa atin na po. No? And then, we are the temple at all times. We are the church, the temple in which the Spirit dwells. Nasa atin na po. Kiniklaim niyo po ba? Amen po? Oh, nasa atin na po. Nasa atin na po. Yung Holy Spirit. So, minsan sabi po ng isang pastor, sabi niya, success cannot hide emptiness in your heart without encounter of Jesus Christ. You will feel empty. Kapag wala ang Panginoong Jesus sa buhay mo, hindi mo ma-encounter o hindi mo nai-encounter ang Panginoong Diyos sa buhay mo, you feel empty pa rin po. No? You feel empty pa rin po. Because something in your heart, alam niyo yung word na heart? Ano pa po yung makukuha natin doon? Unang-una, heart, puso. Yung word na heart, meron pa po, bago maging heart yan, ay hear muna. No? Kaya dapat po, hindi ka lang may puso, dapat marunong din makinig yung puso mo na yan. Hindi tayo mabubuhay sa instinct lamang. Kutob lamang. Kutob ko. Sasagutin na ako ng boyfriend ko. No? Kutob ko. Yayaman ako sa taon na ito. Kutob ko, ang dami nating kutob. Kutob. No? Dahil kung sakaling mag-succeed man tayo at wala si Lord sa buhay mo, you will feel empty pa din po. Because there's something in your heart na si Lord lang ang makakapag-fulfill. No? Madami ka pang hahanapin. Masabi mo man, katulad ng sinabi ko kanina, nagkaroon ka ng maganda, pinagpala ka ng magandang bahay. No? Eh nung habang tumatagal, nagkakaroon ng tulo. Ay, bakit ba ganito yung bubong na pinalagay ko? Ay, bakit ba ganon? Sana pala ganito. Iba na sa isip mo. Dati nagpapasalamat ka, lubos-lubos yung pasasalamat mo. Pag meron ng konting trials, pagsubok, ay, bakit ba ganito? Ano sabi ng salita ng Panginoon? Do not be surprised about the fiery trial na mararanasan po natin.
darating at darating sa pagkakataon na susubukin po tayo. Christianity is not just attending church. No po. Your body is here but alam niyo po, your body is here but your appetite is not here anymore. Pwede po ba yon? Nandito ka. You know your assignment but you are not aligned. Hindi ka naka-align dun sa assignment na binibigay, sa purpose ni Lord sa buhay mo, sa buhay natin. So ano ba talaga yung purpose? Nakaraang week po ay tapos po namin yung 40 days, yung PDL, Purpose Driven Life, no? At yung last po, si Bro Prancel po, no? We need to know our purpose sa buhay na ito. Hindi tayo lagi lang nagsasama-sama para magsamamba. Isang bagay din po. Ang nais ng Panginoon, natularan po natin siya. Ano yung ministeryo na binigay ng Panginoon Diyos? Ano yung ministeryo na binigay ng Panginoon Diyos sa ating Panginoong Jesucristo? At sinasalin po ito sa atin. Na hindi lang para sa atin, kundi dapat ibahagi din po. I-extend natin ito. Yung binigay po sa atin ng ating Panginoon, no? So, minsan, hindi tayo aware na tinatanggal na ni Satan yung appetite mo. O yung ano ba appetite? Yung panlasa mo, no? Yung, ano pa yung word na, gana mo. Ayun, thank you for the word. Yung gana mo sa isang bagay, lalo na sa gawain ng Panginoon. Dati you are excited to go sa church. Maaga. Dahil gusto mo pa mas makapanalangin pa doon. Dati ang aga-aga natin gumising para manalangin. Ba't nasaan na po tayo? Asan na po yung point na yun? Na ninanakaw na po. Dati sa bawat gawain, ano ba yung pwede kong idea na maibigay ko doon? Ano ba yung, hindi yung bahala na kayo dyan. Kaya nyo na yan. Hindi. Kailangan aware tayo. Kailangan lagi tayo naka-in patungkol sa gawain ng Panginoon. Pag dumarating na sa ganong punto ng buhay natin na nawawalan na tayo ng panlasa sa gawain ng Panginoon, kapatid, nakakatakot po iyon. Lagi naman akong nasa church every Sunday. Pero kamusta po yung alignment natin? Kamusta po yung puso natin? No? Maaaring nasa church tayo pero malayo yung puso natin. Hello? Naiintindihan niyo po? No? So, kailangan maging in love tayo. No? Dahil nananahan po sa atin ang banal na Espiritu. Pwede po bang mawala? So, paano tayo pananahanan ng Santong Espiritu kung puro negatibo ang pumapasok sa ating mga isip? Sabi ng Panginoon, bababa niya yung makakatuwang sa atin. No? For our own good, para sa ikabubuti natin. Mag-isip tayo ng mali, ikabubuti po ba natin yon? Hindi po. Aayusin po. Kung i-welcome natin talaga siya at pananatilihin natin siya na nandito sa buhay natin, aayusin po ng Diyos ang buhay natin. Walang sino man na makakapag-ayos ng buhay natin, kundi ang Panginoon Diyos lamang. Amen po. Amen. Then, the reliance. No? Bilang nasa sa atin ang Santong Espiritu, mapagkakatiwalaan po natin. No? Mapagkakatiwalaan po natin, ano? We have the awesome responsibility to maintain, no, the temple of the Holy Ghost. Kailangan i-maintain natin ito. Alam niyo po ba, sa pagtitiwala na yan na binibigay, no, na mapagkakatiwalaan natin, no, bilang siya po ay nananahan sa atin yung Holy Ghost, napakalaki pong pagpapala po na nararanasan po natin ang Santong Espiritu. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, malaking katuwangan po iyan. Kasi parang ang sitwasyon ay nakagagalit na, nakakainis na, pero pinapakalma ka pa rin ng Panginoon.
kalma pa rin tayo ng Holy Spirit. Dumating po ba tayo sa ganong point? Hello? That's the work of the Holy Spirit. So, ito po yung gift na na-receive po natin sa Panginoon. Pwede po bang sabihin natin, salamat Panginoon? Thank you Lord for the Holy Ghost. Parang latang-lata kayo. No? Nasabi ko kanina, naka-jackpot kayo. Naka-jackpot tayo sapagkat pinagkatiwalaan tayo na panahanan ng Santong Espiritu. So kapag tayo ay natetempt sa maraming bagay, may nagko-convict sa atin. At ano po yon at sino yon? Yung the Holy Spirit, yung banal na Espiritu. So makakapag-rely po tayo sa banal na Espiritu. James 1:12-16, hayaan niyo po na basahin ko ito. Lend me your ears. No po? Sabi po doon sa James 1:12-16, blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and entice. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. No? And sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Anong po sinabi doon? Kapag nag-give birth sa kasalanan, yung kasalanan ay magiging kamatayan. No? Kahit anong sinasabi po ng salita ng Diyos na ang kasalanan, ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. So kapag tayo pala ay nagkakasala, nawawala ang conviction. No? Kapag nananatili ka doon sa pagkakasala natin, no? Namamatay yung relationship. Namamatay yung relasyon sa ating Panginoon. Kaya parang feeling mo okay ka pa, sabi nga no, mas parang okay pa yung cold and hot kesa dun sa warm. Kasi pag warm ka, feeling mo okay ka naman. Pero feeling mo parang hindi. Hindi mo ma-identify. Hindi katulad kapag hot ka, mainit ka sa Panginoon. No? Gumagawa ka ng mga bagay para sa Panginoon. Pag cold ka naman, hindi ka talaga makapa. No? Pero pag warm ka, alam mo, feeling mo sa sarili mo, okay, kaya mahirap yung feeling lang eh. Mahirap yung kutob lang. Kailangan, andun yung hearing. No? Kailangan, nakikinig tayo sa pangungusap ng Panginoon. Kaya kailangan lagi tayo nananalangin dumudulog sa ating Panginoon. Kaya ano po ang sabi ng Matthew 25? Sabi ng ating Panginoon, Jesus, watch and pray that you may not enter into temptation. Yung temptation ay hindi galing sa Panginoon yan. Sinasabi po kanina sa James na binasa natin. No? Pero yung trials, yung trials, yung mga pagsubok po, iyan po ay pinahihintulutan ng Panginoon Diyos na mangyari sa atin yan. Kaya sa temptation, sabi ng Panginoon, dapat hindi tayo nag-go. Lumilihis tayo. No? Huwag mong palayuin ng tukso. Ikaw ang lumayo sa tukso. So tama ba yung kanta na, o tukso, layuan mo ako.
Gustong-gusto po tayo ng tukso, hindi tayo lalayuan yan. Ikaw po, sapagkat nananahan sa atin ang banal na Espiritu, tayo po ang lalayo sa tukso. No po? Watch and pray that you may not enter into temptation. The Spirit indeed is willing, no? The Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Bakit talaga po, mahina po ang flesh na ito dahil nga yun po ang gusto ng mga temptation. Gusto naman ng Espiritu, kaso humihina din kasi nagkukulang tayo ng connection, no? Kailangan nating mag-charge, no? Magpa-charge tayo kay Lord. Kailangan laging full bat tayo. Kaya napaka-importante po ng paglapit sa Panginoon. Para anumang tukso sa dadaanan mo, hindi magtatagumpay sa iyo sapagkat hindi mo hahayaan na dumaan sa buhay mo. Ikamamatay mo, kapatid, kapag nanatili yung tukso na yan sa buhay mo. Ikamamatay natin. Kapatid, may tiwala pa ba tayo sa Panginoon? Nagtitiwala pa ba tayo sa magagawa ng Diyos? No? Nagtitiwala po ba tayo? Hello? Amen, no? Nagtitiwala po ba tayo na kung kunin man tayo ng Panginoon sa oras na ito, mapupunta tayo sa langit? Wow! Amen! No? Amen! Alam natin yung assignment natin. Muli, yung sinasabi ko, ngunit minsan hindi tayo naka-align dun sa assignment na yon. Kala mo nasa on track ka eh. Tama yung dinadaanan mo. Pero nasisira minsan yung daan at nalilihis ka ng landas. Dahil yung connection nawawala. No po? So trust. We need to trust God. Wag puro kutob. Wag natin pakinggan yung sinasabi ng puso lang natin. Yung kutob mo lang. No? Kundi pakinggan natin yung sinasabi ng ating Panginoon sa buhay natin. Sabi dun sa awitin kanina, sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Tama ba yung sinabi ko? Baka baligtad. No? Walang bitawan. Tapikin mo nga yung katabi mo. Dapat lahat kayo may tatapikin. Go, tapik! 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 Kamusta ka na? No? Oh. And then, pangatlo po and last po, sa occupation of this body, no, ay yung the restraint, yung pagpipigil po. Bakit po? Bakit kailangan natin yung pagpipigil? Because sabi doon, because you are not your own. No, are not your own. No? Hindi na sa atin to. Yung katawan na ito. Tinubos na po tayo, binayaran na tayo. 'Di ba? Kapag halimbawa ikaw ay tinubos, no? Pagmamay-ari ka na nung nagtubos sa iyo. Hindi na pagmamay-ari natin yung katawan na ito, kundi sa ating Panginoon na, no? Restraint, a measure or condition that keeps someone or something under control or within limits. May limitation. May limitation ka na. Hindi pwedeng gagawin ko lahat ng gusto ko. Kung kailangan magpapakabusog ako. Pupunta ako sa eat all you can. Ano mangyayari pag ganun? Araw-araw mag-i-eat all you can ka. Dadali ba buhay mo nun? No? Lolobo ng lolobo ka. Maraming sakit ang mararanasan mo. Sabi ng Panginoon, pag-ingatan natin yung katawan na ito because this is His temple. This body is His temple. No? So may limitation na at salamat may conviction na. No? May pagpipigil na.
Basahin po natin muli sa chapter 6 ng Corinthians, 1 Corinthians. Sabi na, we belong to the Lord. We are no longer our own. We don't have the right to live any way that we pleases. We are the Lord's. So, hindi na tayo yung nasusunod sa buhay na ito. Gusto kong hindi umattend. Gusto ko yumaman. Yun ba yung gusto ng Panginoon? Baka pag yumaman ka, makalimutan mo siya. Lord, gusto ko magkaroon ng trabaho kasi pag nagkatrabaho na ako, Lord, mag-iika po ako sa iyo, makakatuwang ako sa iglesia, nagkaroon ka ng trabaho. Gaano mo in-embrace yung trabaho mo? Sa pagka-embrace mo dun sa trabaho mo, nakalimutan mo na yung mga pangako mo sa Panginoon. Madaming mga bagay na hinihiling tayo kay Lord pero hindi tayo aware na yung bagay ba na hiniling natin sa Panginoon ay mananatili pa rin yung puso natin sa Kanya o baka ito pa yung magiging dahilan ng paglayo natin sa ating Panginoon. Kamusta ka ngayon, kapatid? Kamusta po tayo? Gaano natin pinipigil ang ating mga mata sa pagtingin sa mga hindi tama, sa pagkakasala, nagkakasala ang iyong mga mata. Gaano natin pinipigil ang ating mga tenga sa pakikinig ng hindi mga tamang salita? Pag may nag-uusap ba, busy ka pero yung tenga mo busy din. Kunyari busy ka pero yung tenga mo nakatuon doon sa nag-uusap. So, hindi natin hahayaan na mangyari. Huwag mong hayaan na ma-defile, no? Yung hearing mo, yung tenga mo, yung mata mo. Dahil ikaw mismo yung nagbubulig sa kakasala ng bawat parte ng katawan na ito. Tama po ba mali? May choice po tayo. Though andito, no, nananahan, pero tayo yung gumagalaw tayo yung kumikilos. Kung malapit tayo sa Panginoon, madali kang pumreno. No, malakas yung preno mo. Pero kung kulang tayo ng connection, sagad na yung preno mo, pero dire-diretso ka pa rin, nawawala. Nakukuha niyo po ako? Kaya ano nangyari? Kapag wala ng preno, mapapahamak ka. Bubunggo ka. At hindi mo alam ang mga susunod na mangyayari. Pwedeng mag-50-50 ka. Pwedeng makaligtas ka. Praise God, makaligtas ka. Kaya kapatid, recharge tayo kay Lord. May pinagdadaanan man tayo, may sitwasyon man tayo, hindi mananatili yan. No, hindi mananatili po yan. Oh. Gaano mo pinipigilan ang iyong mga mata sa pagtingin ng mga bagay na malalaswa? Ang iyong tenga sa mga sa pakikinig ng di tama? Ang iyong bibig sa sasalitain o sasabihin na makakasakit sa kapwa? Paano mo pinipigilan? Paano mo pinapapigil sa Holy Spirit? No? Yung mga bagay na ito. Napakasarap po na ini-entertain natin yung Holy Spirit po sa buhay natin. Kausapin natin. Pwede po. No? Worship Him. Sa umaga pa lang. We welcome you. Tulungan mo ko, Banal na Espiritu, sa buong maghapon na ito, na kaya kong, ikaw po ang Diyos na magkokontrol sa akin. Kasi sa sariling lakas at kakayanan, isip, na meron tayo kahit gaano ka pa karunong, baliwala iyan kapag nag-strike na ang kasalanan sa buhay natin. So, dito po ako magtatakpo. Sabi po sa Corinthians chapter 6 hanggang verse 11, sabi po doon, ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa, isa ng kabiguan sa inyo. No? So, ito po yung issue ng mga Corinth. No, bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Sabi po ni Paul. Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya ka? Bakit po? Sabi doon, bakit hindi mo na lang hayaan na ikaw ay gawan ng masama? Totoo po. Pag ginawan tayo ng masama, ano kagad yun nasa isip natin?
Yung totoo po, gumanti. Pero bakit sinabi ni Paul ito? Sabi niya, ulitin ko, ang pagkakaroon niyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya. Kahit na sa mga sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Nagkakasala po kasi tayo, pagpapatulan pa po natin yung mga maling ginagawa sa atin. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan. At ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu na ating Diyos. So minsan po hindi po natin namamalayan na isang sitwasyon, bakit paulit-ulit po na nangyayari? Kasi baka wala pong pagkatuto. Pinapahintulutan ng Panginoon na paulit-ulit na mangyari yan dahil nais ng Diyos na matuto tayo. Kasi baka hindi pa tayo nababasag. No? Baka hindi pa tayo. Alalahanin natin na binabasag tayo ni Lord. Sa dating tayo na nabuo, unti-unti po na binabasag tayo ng Panginoon. Bakit po? Dahil nais ng Diyos na siya po ay siyang muling bubuo po sa atin. Pwede mo ba tayong tumayo? Meron pa akong isang bagay, hindi ko masasabi po na nagawa kasi wala po talaga. Unintentional na nangyari po ito. Nagkaroon po ng pagbabago doon po sa order sa akin. At hindi ko na malayan, yung computation ko ay hindi na pala tama. Monday, Tuesday, Wednesday, pagdating ng Thursday, tinanong ko siya, hindi ka ba magdadagdag? Nagdagdag po siya ng order niya. Friday, nung kinukompute ko na kung magkano po yung babayaran niya, nagdagdag po siya pati yung pa rin lumabas na na amount. Ibig sabihin pala, mula nung nagbawas siya, at ngayon nagdagdag siya, Monday, Tuesday, Wednesday, sabi ko, kailan ba yun? Nung araw din na yun, naalala ko, sabi ko, Lord, sorry, hindi ko alam to. Kaya, praise God, may natira pa ako na pwede kong ipalit yung kulang ko nung nakaraang araw. Pero, kamusta yung mga sumunod? Conviction of the Holy Spirit. At ko lang, papalitan ko. Wala akong pakialam kung wala akong kikitain ngayon, okay lang. Basta gagawin ko yung tama. Pinalitan ko, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Kasi ayoko mawala yung trust. No? Kaya sabi ko, boss, kulang po pala yung binigay ko kahapon. Sinama ko na ngayon. Then, hindi po ako sabi ko, hanggang kailan pa to? Lord, tulungan mo ako kung paano ko ma-retrieve. Kung hanggang kailan yung nagawa yun. Nakulang pala ako ng binibigay, pero sobra yung nasa singil ko. Naalala ko, binigyan ako ng wisdom ni Lord. Tingnan niyo yung conversation mo. Kailan siya huli na nagbawas ng order? Thank you. Dahil merong cellphone. Nakita ko po doon yung last. So, 4 days na pala na nagyayari yon. So, Lord, paano ko po sasabihin sa tao na yon? Kulang po pala ako. Sabi ko, ayoko mawala yung trust niya. Lord, help me. Binigyan ako ng wisdom ni Lord. Unti-untiin mo, dagdagan mo ng dagdagan yung kada order niya sa'yo. Kasi wala na sa kanya eh. Pero sa akin, hindi maalis eh. Okay lang na hindi ko napalitan kasi wala namang feedback, wala namang Pero kinukonsensya ako. Noon lang sabi ko, Lord, alam ko hindi ko kasalanan to kasi nalaman ko lang siya. Nung nag-compute ako nadagdagan po yung niya, nung na yon. Kaya
Kapatid, may mga bagay, that's the conviction of the Holy Spirit, na kahit na tapos na yan, kahit na nakaraan na yan, hindi ka patutulugin ng Holy Spirit hanggang wala kang ginagawa para itama yung pagkakamali na yon. Lahat tayo. Kaya nga walang matuwid, wala. Lahat tayo nagkakasala, nagkakamali. But salamat sa Santong Espiritu, pwede ba tayo magpabasag sa Panginoon sa oras na ito? Kapatid ko, nararanasan mo na parang hindi na nag-i-strike sa'yo yung bawat awitin. Parang ang nipis na nandating sa'yo, hindi ka makasabay sa daloy ng banal na Espiritu. O even yung word ng Panginoon, hindi na mag-strike sa heart mo na parang ito ay isang batingaw na umaalingaw-ngaw na lang, na hindi na tumitimo sa puso mo, hindi ka na nasusugatan. Sabi ng Panginoon, ang salita niya ay isang tabak na magkabilay talim na tumatago sa ikabuturan ng iyong puso. Paano mo tinatanggap? Paano natin tinatanggap ang bawat salita ng Diyos? This is a time, pwede ba natin awitin yung pusong basag? Pabasag tayo kay Lord sa oras na ito. Walang ibang makakatulong sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan natin kundi ang Panginoon. Ang Panginoon lang. Marami tayong nagawa na mali, na pagkakasala, na minsan natatabunan na okay lang, di naman napansin eh. Pero nakikita ng Panginoon Diyos. At parang isang bangungot yan sa'yo na maaalala at maaalala mo hanggat hindi mo sinusuko sa Diyos. Hindi ka aalisan yan. Mananatili yan na bangungot sa'yo. Pero mahabagi ng Diyos. Mahaba ang kanyang mga kamay. At nais kang abutin ng Panginoon Diyos sa oras na ito. Maaari nating gawing isang panalangin ng awitin na ito sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Abba Father.